Magandang araw sa lahat ng nakikinig at nanonood. Welcome to our very first episode of Pyro Talks, ang podcast kung saan mas makikilala natin ang mga taong bumubuo ng ating kumpanya. Yes, tama. I'm your sales executive. I'm Michael. And this is your sales executive, Lyra. And today is a very special episode. O, di ba, bongga? First episode, pero special na agad because part ito ng ating 15th year anniversary. Imagine, 15 years in fire protection industry and kasama na doon yung protecting lives, properties, building of people, and of course, 15 years then of non-stop growth pagdating sa experiences and knowledge. At syempre, habang binabalikan or sineselebrate natin yung mga moments, experiences, accomplishments, or even yung mga challenges na yun, kilalanin natin ang ilan sa mga bagong miyembro ng Pyro Asia. Kaya naman ngayong araw, makakasama natin ang ilan sa mga bagong kasapi ng Pyro Asia family, those who have been with us from 2 years or less. So let's welcome our fresh faces. Siguro simulan natin this episode by introducing themselves. Siguro start natin with name, department, and yung positions natin. Hello everyone, I'm Rina Marie Idicanya, Engineering Department, and I am an office engineer. Hello everyone, I'm Sheena Nicole Junsi from Sales Department. I'm a Sales Executive. So, hi everyone, I'm Eliza Marie V. Azores from Engineering Department, Office Engineer. Hi everyone, my name is Janeline Macy Belmoro from Finance Department, Finance Staff. Hi everyone, I'm Jenica Alpunsalan from Sales Department, Sales Coordinator. Hi, I'm King Emmanuel Sargalado, Finance Department, Finance Officer. Hi, I'm Cristel Gasis, Accounting Department, and I'm Accounting Assistant. Hi, I'm Annalyn Nina from Sales Department, Sales Coordinator. So yun, okay, simulan natin sa chill lang muna. Kamusta naman kayo? How was your week so far? Okay. Sir... Ito, masakit yung tuhod. Kamusta yung linggo nyo? Ito, Pagod ba? Ba't Hindi masakit naman. tuhod mo? hindi naman nakakapagod. Hindi rin nakaka-stress. Actually, 21 years old lang. Eme ka? Si Ma'am Jenica naman. Ma'am Jenica, Hindi okay, kada makikita ko si King nabubisit ako. Aray, sakit. Na-stress ka ba ngayon, ma? Marami kang kinote. Hindi. Okay lang naman. More on ko ngayong week eh. Mananahit siya eh. Hindi, ayun, okay naman. Lumalabas-labas ako. Puro travel ka pala ngayon. Hindi naman travel. Actually, wala akong bakit. Wala akong pakialam sa ikatanungin naman natin yung ibang kasama natin dito. How about Ma'am Ali? Ay. Wait lang. Ganyan talaga sa Pyro, wala tayong There's no connection. Aspat ka muna. Ganun po kasi dun sa department namin nang hihida na yung net niya. So, applicable na po siya sa na-adopt na. Na-adapt na yung paghina ng internet. ganun talaga. Dinosaur sa energy. Si Ma'am Reyna naman. Ito, mas stress pa nga. Mas stress ako dito kaysa sa office. Kasi stress ka ngayon, ma. Hello. Ito din daw, gusto niya mag-share. Sige, ma. Share ka na. Okay naman po, medyo na-pressured lang kasi may bagong task po ako. Since lahat
naman Bigay sila sa'yo. ikaw. Kamusta ka, ma'am? Okay naman po yung first week ko. Uy, oo nga pala, first week ni ma'am. Actually, sinasakit ako yung batok niya eh. Gumagano siya. Kasi, ma'am, kasama niyo siya sa department, di ba? Opo. Nakaka-stress ba siya? Kamusta siya kasama? Kamusta kasama si Sir King, ma'am? Kahit naman po ganyan sa Turkey. Ganyan talaga siya. Isa rin po siya sa nagpapasaya dun sa Diba, as we celebrate this 15th year anniversary ni Pyro Asia, ano yung feeling na naging part tayo ng milestone this year? Siya. Ikaw, Sir King. Ikaw, Sir Sige King. na, Sir King. Mga na, sila na muna. Kasi Ma'am Ana na lang. Ako happy ako kasi nakabalik pa ako after maternity. Bago pa kasi, ma'am. Kamusta baby mo, ma'am? Ayos naman, maingay. Maingay. Si Ma'am Jenica naman. Ikaw, Ma'am Jenica, anong Ano yun? feeling na naging part tayo ng Pyro Asia family? Or ng celebration ng Pyro Asia? Pwede mo ito tumingin? Okay naman, bali first time ko ngayon. Tignan natin kung... Sa'yo na to. Sa'yo to Pyro. Siyempre excited ako. First time ko attend. Gano'n ka na ba katagal, ma'am? Going 5 months. Wow, Going 5 months. Oo nga, gano'n na kayo katagal dito sa Pyro Asia? Si Ma'am Jenica is 5 months. Pa 5 months, ikaw, Sir King? 2 years. 2 years? Opo. Parang medyo, ikaw ata Senior. Senior citizen. Ikaw, ma'am, 2 years din po, magkasunod kami. 2 years. Orte. Yan po. Ano po? Okay. 1 year and 7 months. 1 year and 7 months. Si Ma'am Rina po, Mga more than 7 months. more than 7 months. Hmm. Si Ma'am Sheila. Mag-1 month na ako, pero nag-OJT ako nung first half ng years. So, nag-enjoy ka sa Pyro kaya nandito Yes ka. po. Ikaw, Ma'am. Magpo 4 months. Si Ma'am Jen. 1 week po. 1 week. Ay, oo nga, sabi nga kanina, 1 week. Sorry. So during yung stay natin dito sa Pyro Asia family or sa Pyro Asia Protection Philippines Inc., meron na ba tayo naging ka-close or nandun pa lang tayo sa moment na silent observation pa lang? Or baka may mga nabuo na kayong group of friends. Sa ngayon po, wala pa ako eh kasi Sasabihin ko pa naman pinong ka. introvert po kasi ako talaga. Ano po, nahilo pag ganito, nahilo din Hoy, po ako sa for the information of everyone, kaklase ko to ng college, kaya imposible yung sinasabi mo. Oh, di ba? Hindi ka introvert. For the information din po. Na everyone. Wala lang. Sige, tuloy mo lang. Si Ma'am Ali, go Ma'am Ali. Siguro yung observation part sa ibang department, pero pag sa department namin, si Ma'am Rina na talaga yung ano. Sila yung news natin sa engineering. Tama ba? Silang dalawa lang yung girl. Ito yung lady guard. Ikaw mo Ikaw, Ma'am, Sheena, since 1 month, Yes, I feel very close naman sa buong department namin sa sales and marketing, and dahil doon bumalik ako and na-enjoy ko yung every day ko sa work. Yan. Ay, tama, magbibigyan kayo ni Ma'am Jen. At sabay kayo nag-OJT. Kasama po si Ma'am Evelyn. So, hi kay Ma'am Evelyn dyan. Nasaan ka man ngayon? Shout out. So, Sana masaya ka. Ma'am Jenica, meron ka ng dito, circle of friends. Actually, ay, Artist. Wow. si eto hindi ito. Kami nila Ma'am Ana, syempre. Tapos si Cristel, friend ko na talaga siya. Matagal na. Pero si Ma'am Reyna naman, Ma'am Reyna ikaw po, during stay po, ano po kaya yung, meron na po ba tayo naging ka-close or nandun pa lang tayo sa silent observation po? Same sa answer ni Ma'am Ali kasi hindi naman kami mostly nag-i-interact sa ibang kasi kami busy kami sa office. Hindi kami more on Oo, kasi more on interaction, more kami sa
Ganda nung Mga engineering kasi. Breakdown. Oo, pag-breakdown. More on numbers. Yun. So, mostly yung sa Oh, engineering, blended. mga ano lang, engineers, nakakulong-kulong ako sa mga interaction namin. Pero lang dito sa ano, minsan meron, pero hindi siya deep na sabihin natin connection. Hindi ka naman disappointed, ma'am, no? Okay naman. Sakto ano na. ba ma'am, pagkapasok nyo, ay sabay kayong pumasok ni ma'am? Or... Nauna ako ng konti. So, paano nyo ma'am na parang nasabi na, ay magiging friend ko to? Siya lang kasi yung Babae. kasama niya. Wala nang choice. No choice talaga. So, paano napilitan ka nun, mama? Hindi siya lang din kasi yung nagtuturo sa akin. Kaya ko rin. Iyak tayo. Ikaw, Ma'am Jenica, paano mo nasabing magiging close mo tong si Sir King or si Ma'am Cristel? Si King kasi ano yung walang pinipili. Chosen nga ako. Huwag tumabi sa akin. Yung Kristen naman, tanongin natin. Di ba, Ma'am Kristen? So, parang 2 years ba, ma'am? So, during stay na yun, ma'am, hanggang ngayon, andun pa rin ba yung closeness? Andun pa rin ba tayo sa maligalig pa rin tayo? Chikadora pa rin ba tayo? Wala yung pagiging chismosa. Seryoso ba, Ma'am? Kailangan ako pero chismosa po. Dati, kwentuhan lang sila. Ngayon, siraan na ng buwan. Alam mo, si Ganto. Speaking of, kayo si Sir King, si Ma'am Cristel, tsaka si Ma'am Ma'am Ana. Ana, ang pinaka, parang so far na matagal dito. Oo. Nagkatampuhan na ba kayong tatlo, Ma'am? Kami, Paano kayo mami yung Ma'am Ana? Susuntukan sila. hindi, ano kasi nung buntis siya, syempre, mainitin yung ulo niya. Pag sumigaw siya, galit na ako. Normal niya yun. Bigla na lang kami nagkakatampuhan kasi ayun nga, yung attitude ng buntis. So, Wow, iniintindi sorry. ko. Kasi ka siya kasama. Baka kamukha niya na pinagklian. Hindi naman. Kaya galit sa akin yung inaanak ko eh. So, ninang ka. Kaya naman pala. So, let's talk career naman. Before joining Pyro, ano yung mga work background nyo? Or may previous experience ba kayo? Or first job nyo to? Let's start tayo kay Ma'am Ernest, kay Ma'am Jen, no? Kasi si Ma'am Jen parang OJT din ata si Ma'am. Yes, So, po. first job nyo to, Ma'am, no? Yes po. Ano po? Fresh grad. Fresh Wow, fresh. Congratulations. All fresh. Si Ma'am Jenica, fresh ka pa ba? Hindi na. Ito ba naman yung katabi mo, magiging fresh ka ba? Daing na siya. Ikaw, Ma'am Jenica. First job niyo po ba pagpasok dito sa Pyro? Hindi ko first job. Siguro first time mag-office. Kasi before sales ako. Sa mga iba-ibang Parang work from home job. ba? hindi. Sa mga SM. Ayun. Tapos nag-ano rin ako yung Ah. last job ko before to sa Wilford Hotel. Sa mga alak. Pero hindi ako mahinom. Nagbebenta lang yun. Talaga ba? Yung anniversary, yung ano ko, summer eh. Lasing na. Uy, ikaw yun, hindi ako yun. Kaya Ma'am Reyna, first job niyo po ito or ano? Hindi. Meron akong job dati na tumagal ako ng 5 months kasi more on hindi siya related sa course ko as mechanical engineer. More on electrical engineer yung work, kaya nag-transfer ako dito para i-pursue ko yung role ko as mechanical engineer kasi obviously ano naman, malapit naman yung Pyro sa as a mechanical engineer. So, parang, ano yung, nyo, ma'am, yung since, di ba yung work nyo before, iba sa work nyo ngayon, ano yung mga naging adjustment nyo pagdating dito sa Pyro? Hindi naman siya masyadong mahirap kasi meron naman siyang related sa Fire Pro pero hindi siya focus sa Fire Pro. Like, electrical shop, meron siyang, may electrical tapos parang may scope ng mechanical. Kaya hindi naman ako nahirapan. Parang nag-diverse lang yung, ano ko yung tawag mo? Yung...
Sorry. Apartment stock connection. Pero ano, Dahil mahina internet sa Pyro. pero ano, parang sa Pyro ko na-apply yung Napag-aaral mo. yung hindi naman siya totally na pag-aralan kasi hindi naman tinuturo din sa Kagalit sa akin. Hindi ako kagalit sa akin si Ma'am. Kayo naman, Miss Ana, mayroon na po ba kayong work experience or first time job niyo to? Ang 11. 11. So, 15 years. Pang 11. So, anong edad ka? 15 years. So, wala ang bata niyo pala doon? Ano, 18 ako nag-start mag-work. 2010. Yung 18 years old, ma'am, nag-aaral ka pa nun? Or... Hindi, ano lang yun, nag-vocational course, tapos after graduate, yan, nag-aaral, nagtrabaho ng iba-iba. Ang dami mo na palang experience, no? Ang dami mo na experience, no? Hindi kasi... Oh, ikaw rin ba, Sir Key? Ang dami mo na Hindi, experience sa school. ano lang, virgin ba ako, kaya wala pa akong experience. Kaya ka pala. Hindi, joke lang. Hindi ka Hindi kasi parang sa amin kasi nagkaroon tayo ng senior high school kaya Apo. siguro late na tayo nag-start mag-work. So yun, parang ang tagal na ma'am, ang dami ng ang dami mo ng experiences talaga. So Ako hindi ako dumaan sa senior high, pero tayo graduate na ako. ilan taon ka nag-college? Pero ilan taon ka nag-college? Sabi mo na. Ano yan? Ilang Ano years namin ka sa yan? ano? Ma'am Nagtrabaho? na namin yan. Pangilang experience mo to? 11. 2 years lang ang buat natin. College ako nun. Yun yung experience ko na college, 9 years. Kayo, Miss Sheena and Miss Jen, di ba, from OJT kayo, tapos nag-work kayo dito sa Pyro. Ano yung adjustment na from school experience to work experience? Hindi naman siya adjustment, more on advantage kasi nag-intern na kami, so marami na kami alam about yung inner workings ng sales department. So, parang medyo madali na lang din. Pero mabigat pa rin yung workload, pero na-manage na kasi alam na namin yung gagawin, alam na namin kung paano i-manage, hindi lang yung work, but yung people, yung manager namin, yung mga co-sales executive namin. Kasi nakasama niyo na sila. Opo. So, parang naging close naman kayo sa kanila Opo, kagad. so, ang dali na po. Kayo, Ma'am, ano dyan, sa kabilang department naman, sa finance, tama po ba? Opo. Ayos naman po dun sa finance. Ngayon po, siguro po kung i-compare ko yung OJTN ngayong ngayong employee na ako ng Pyro. Ngayon po, mas nararamdaman ko na yung pressure ng work. Nandiyan na po yung Pagkasalanan niya, kasalanan niya na talaga. Kasi, Dati kasalanan niya, kasalanan pa namin. Ngayon kasalanan talaga. parang may pressure na, no? Opo. Pero na-enjoy mo naman, Ma'am. Enjoy naman po. Lalo sa taas. Masaya ka naman. Mukha naman masaya kasi yung tawa ni Ma'am masaya. So, kayo naman, Ma'am Ann. Sa akin, hindi ko to yung pinaka-first time talaga kasi working student ako noon, college pa. Tapos, ito lang yung pinaka-inline, pero nag-waiters kasi ako na lang pang sa mga sidelines. Pero puro full-time yun, hindi puro part-time. Kung adjustment naman dito sa company, siguro mas light siya compared dun sa previous jobs ko kasi more on productivity talaga ng magdalaw ka, mga interaction, mag-sales pa. So, dito mas light kasi tingin ko hindi naman sa akin lahat na bagsak ng work. Tapos na di-distribute siya ng maayos, may team talaga na masasabi. Siguro ganun na rin talaga, pagka marami ka na experience, madali na lang sa'yong pumasok sa other industry kasi parang na-try mo na yung mga experiences na yun. Ikaw po, Ma'am Cristel, first job niyo din po ba yung Pyro? Or hindi naman na po siya first job sa inyo kasi may mga other work na po kayo? And paano po yung adjustment niyo dun? Hindi ko naman siya ngayon first job kasi may na din ako dati. Other work before din po? work. Kumbaga parang first corporate ko lang to ngayon dito kay Pyro. Tapos yung adjustment naman is yung parang akala ko hindi ako tanda. Parang, Hindi ka na culture shock. Hindi, wait. Sorry, tingnan. Yung parang hindi ko
hindi ko kaya makipagsabayan kasi nga, di ba, corporate siya. Iba naman yung work ko kasi dati. So, ganon. Yun na yun. Dati kasi siyang mason. Ano ba yung dati mo experience mo? Mason. Dati mong work? Ano, office din naman yun. Ano siya eh. Ibang Parang siya- department ka? Hindi, parang siyang Shopee and Lazada, tapos nag-ano kami sa online naman. So, dati parang customer service, ngayon nasa finance department ka na. Accounting po. Ay, nasa accounting. Sorry. My fault. Ito naman yung tanongin natin, si Sir King. Ikaw po ba, Sir Mamaya ka King? First job niyo po ba yung Pyro or may other work na po kayo before? And ayun nga, paano nga yung adjustment na nangyari? Kasi pangilang job ko na rin to. Kasi nag-bagger din ako, encoder, tapos sa catering, sideline. Ano to nung nag-aaral kayo? Or nung nag-stop ka? Nag-stop ako. Ah. Siyempre pagtambay ka, diba? Nag-aalaga sa pamangkin mo, tapos minsan, Oo, kasi si King, kung di nyo alam, sobrang maalaga din naman sa mga pamangkin niya. May mga times pa nga dinadala niya yung pamangkin niya sa school, tapos pinagkakamalang tatay siya. Oh, So from that work po, ano po yung naging adjustment pagdating dito sa corporate world? Actually, madali lang mag-adjust lalo na sa taas kasi lahat kasi sa taas kwele, kaya parang hindi ka rin nagwo-work. Well, minsan syempre may stress ka rin sa trabaho, pero parang napupunan ka kasi pwede magbabatuhan ng asaran sa taas, so Kasi bully kayo. bully ko. Pero personally, natutuwa ako kay King. Kasi from college, syempre nakasama ko siya sa mga projects. Sa mga mga school projects. Natutuwa ako sa kanya kasi parang feeling ko, nag-improve siya. Naging mas more professional siya. Thank you, ganun. Mami! Okay, siguro reflect lang tayo ng kaunti. Based sa mga duties and responsibilities natin, na-experience or moment na ba kayo na feel nyo na mahirap yung ganitong task, then suddenly, na-survive natin yung ganitong task? Kasi ako sa part ko, as a sales executive, naging mahirap yung mga communications ko pagdating sa mga quotations. Siyempre, as newly hired dito sa Pyro or sa company natin, isa yun sa mga naging question ko din sa sarili ko, and yun yung mga hardship. But ayun nga, with the guidance of my mga managers, kila Ma'am Rona, and sa mga other departments, mas napapadali yung ganong communication, yung ganong pag-serve ng mga quotations na yun. And dahil doon, isa yun sa mga achievements ko na nasa-survive ko yung mga ganong hardships. Kayo po, Ma'am Ali. Sa akin personally, yung pinaka siguro maiisip ko is yung pagluwas ni Ma'am Rina ng wala kasi akong masyadong guidance doon kapag ganun. Pero very, accommodating naman si Sir Christian, si Sir Lonnie, talagang approachable sila kung may questions naman. So, na-survive ko yun, hindi lang alone, pero as a team. Nice to hear that, no? So parang dito pa lang sa Pyro Asia, sinasecure na natin na we are guided, na may mga taong handang tumulong sa atin for that specific task na yun. Ikaw po, Ma'am Reyna. Ako. Yung most na challenging yung nawala yung dating office engineer, tapos ako lang mag-isa na tira dun sa taas. Like, bago pa lang ako, tapos like, marami pa akong adjustment, tapos hindi ko pa kabisado yung lahat ng flow ng work. So, bale, parang nahirapan kasi ako. May breakdown, may design, tapos yung breakdown, hindi lang siya isang araw, iisa, parang multiple breakdown siya sa tapos come back. Tapos, yung parang pressure na rin sa akin kasi, bagong hire ako, tapos maraming pending na mga projects, mga Then, thankful naman kasi ako kasi may mga engineers doon, mostly. Marami kasing engineer during that time, sila yung tumulong sa akin para ma-overcome ko yun. Tapos, sa guidance na rin ni Sir Christian at ni Sir Lonnie. Like, hindi, after a week, parang naka-adjust na ako, tapos tuloy-tuloy na yun. Yung mga, parang yung workflow. Oo, parang na-recover yung, hindi naman siya fully recover. Kasi si Ma'am Ali matagal na yun. Mga after, 2 months pa siya dumating. Parang nag-a-adjust, tapos
Nung dumating si Ma'am Ali, na-handle namin yung break load, tapos hindi na siya totally na mabigat. So, ma'am, Ma'am Jen. Jen. Actually, ngayon meron ako Cobra lang. hindi maitali na Sa pagbabalanse. Opo, pero inaano ko pa rin siya. Reconciliation. Kasi po nag-a-adjust pa ako eh. 2 months po kasi ako napahinga from OJT. So, ayun, nag-a-adjust na ulit. So throughout dun sa problem na yun or issues na yun, nag-guide naman tayo or Opo, nag-guide tinutulungan po ako. Super nila Ma'am Jo, ni Sir T. Wow! Special mention. Sa akin ka pa talaga. Nag-guide pa kita. Pero kasi yung work ng ng pagre-recon, maski 25 cents kailangan mong hanapin, gano'n. Kaya medyo mahirap din talaga yung work ni ma'am. Minsan inaabonohan daw. Pwede pala yun eh, no? Hindi na kaya. Okay naman, Ma'am Jenica. As, parang assistant coordinator. ka rin kay Sir Neil, no? Kay Ma'am Wendy. Kay Ma'am Wendy. Usually ako. Syempre sa una nahirapan ako. Hanggang ngayon naman. Hindi, ayun, syempre mahirap din naman yung quotation. Lalo yung sprinkler. Napaliw ako dun eh. Actually, same, Sabi pa na natin sa mga loob mo. Sorry po. Ano kwento mo? Hindi, syempre Grabe naman. Uy, sorry daw, sabi ng engineer. Hala, hindi. Hindi mo kami mapapatawad, ma'am. Pinantaan. Ano ba ang tama? Tanongin naman naman si Sir King. Ikaw, Sir King. May struggles ka pa ba? Yung totoo. Hindi, syempre, di ba, yung college tayo, mag-class tayo. Never ako umawak ng financial statement. Oo, Hindi nga ako kasi umawak ng mga ganyan, mga sa pera-pera, ganyan, sa pagko-compute. Tapos pagdating dito, JT ko sa finance, sabi ko, paano ko gagawin to? Yun, hanggang syempre si Ma'am Joanne na siya yung nag-mentor talaga sa akin, siya yung nagturo sa akin yan. Tapos yun, siguro yung pinaka-struggle ko talaga dun is yung yung nabuntis si Ma'am Joanne. What? Siyempre, di ba? Gender reveal ba yan? Gender reveal? Makinig muna kayo sa akin. Father reveal daw. Let me explain! Hindi, kasi ako lang naiiwan sa department namin. Naging ama pa. Tapos yun nga, syempre ako lang naiiwan sa minsan naguguluhan ka na, unahin mo, check voucher ba, OT ba, o audit. Medyo magulo pa kasi din dating sa audit yun. Kasi kung ako magkano request, yun din dati nilalagay sa expenses. Ngayon kasi, kinakat ko na, kunyari, kung may binalik na sukli, tinatanggal ko rin yun sa nila. Yes, kayo naman yung Ma'am Cristel. Ikaw po ba? Nung absent, hindi naman absent. Absent ba yun? Ano ba? Parang- Mag-decide ka. If yun, wala yung head coach tsaka yung manager. Hindi pa ako familiar sa mga ginagawa sa horn. Ma'am Jonah, Sa siya nagsabi yun na. sa mga ginagawa nila, tapos sabay-sabay, hindi pa ako familiar sa OT, voucher, tas sa billing invoice, tas sa cheque. Tas yung sa cheque, paulit-ulit ako nagkakamali. Tapos yung sa billing invoice naman, parang kinapa ko na lang. I mean, parang... Ulag! Kasi yun mama eh. Siyempre may computation po yun, di ba? Hindi naman ako familiar sa mga natin. Experience naman ng best teacher usually. Actually pala. Kayo naman, ma'am. Kay Ma'am Ana. Ako, alam mo yung struggle ko, pareha sa inyo. Ay, hindi ko sure ah. Kasi ako, nung bago ako, kung saan ko hinahanap yung mga presyo. Sa mga format, price list. Oo. Ano ba to? Suppression ba to? Saan ko ba titignan tayo mga ganun? Hanggang sa na-consolidate ko naman yung mga ibang price, meron ako sa yung price list na pinag-i-invento. Kasi marami tayong... Invento yung pala. Ibig ko sabihin, kinonsolidate concept tayo na. Galing din sa mga ibang prices. At least malinaw. Malinaw.
Eto na lang. Hindi kasi maraming system ang pinoprovide ni Pyro Asia. Kaya Iba't ibang system, oo. iba't-iba din yung price list na yun. So yun, yung mga pag nape-pressure kayo, ano yung mga coping mechanism nyo? Nagti-tiktok ba kayo? Mas gusto nyo nagkakape? Kumakain ba kayo? Kumakain ba kayo? Yun nga, tumatambay ba kayo sa CR? Kami nila Ma'am Ana. Ay, hindi namin. Kape talaga. Kape. Kayo naman, Ma'am Jen. Nag-ano lang ako, nag-earphones, full Music. volume, ganun. Into music. Into Nakaka-relax music. naman talaga ang music. Kayo, Ma'am Ann? Sa amin, sa sobrang dami siguro. Sobrang dami ng numbers. Wala kaming time para mag-cope. Charing. Sa akin yung pinaka-coping ko is yung pagtulog ng lunchtime. O kaya kung wala naman, wag na tayo mag-cope. Kasi wala tayong time. Mag-impress na lang tayo. Kayo, Ma'am Sheena? So far. Nagko-cope ako sa stress after na nung pinaka-stressful na kunyari at the end of the day, doon ako nagko-cope. Paano ginagawa? I usually tinitreat kay sarili ko ng food or kaya mga buka na akong entertainment para makapag-relax naman ako and makalimutan ko yung stress. Ano yung nakapag-feel sa inyo na I will still stay here in Pyro Asia? Kahit Para sa buwabangon, hindi po sa kape, para sa Salary. hindi mo, Ma'am, na magiging Sardonica. Hindi! Dapat talaga mag-resign na ako. Tapos si Ma'am Ana nag-maternity na. So, kapag number one kasi yun kapag ang environment mo, parang feel mo ang toxic, ayaw ko eh. Actually, oo, kasi kahit naman gano'ng kataas yung sahod mo, kung toxic yung kanya mo, hindi ka talaga magtatagal. Hindi na ako naghanap pa ng iba pa. Hindi na ako nahirapan. Lahat naman tayo ganun, pero di mo yan mararamdaman na sobrang bigat na pala lahat. Kasi talagang approachable yung mga tao dito, hindi paparamdam sa'yo eh. Hindi naman sana may sales na mag-aano na sabihin na ano yung breakdown. Kasi minsan may... Sa engineering department, biglang may unahin mo muna to. Kahit may set ka na schedule para sa task na to, biglang unahin mo muna to. Tapos buong araw, kailangan may ganito. Kailangan before lunch, tamad mo na yan. Siyempre kasi di ba kilala naman natin si Ma'am Jonah, madaming ginagawa. Madalas din mainit yung ulo. Ayun. Kasi ang tagal na kasi tapos hindi pa namin naaayos. Siyempre as auditor parang feeling ko fault ko pa din yun. Hindi lang ikaw yung iniikot ng mundo.